I grew up without a father. So, paglaki ko, parang may kulang eh. Merong emptiness doon. But 40% na nagulat ako doon sa DNA na yon is coming from, I know na mahirap kasi una, wala na akong names, wala na akong pagbabasihan kung saan nagsimula. So, for a while, nawalan talaga ako ng pag-asa kasi did you bother to ask your mom or why were you so interested in knowing your father? Also, dumating ba ang hinahanap mo? So sabi ko, kailan kaya darating yung time ko? So eventually, pinag-connect namin yung puzzle, so nag-match lahat. Kasi maraming questions sa buhay ko. Maraming why, what if, what's that? Sabi nga nila, no, it's never too early and never too late. It's always the perfect timing. Hi mga Ningskis! Welcome back to my video. So, ang episode natin for today sa ating He Said, She Said is together with Ate Luisa Venturanza, my sister from another mother. Matagal kaming hindi nagkita, guys. So, medyo marami-raming nangyari kay Ate Luisa, but to give you a brief background, we've known Ate Luisa since 2016. Originally, si Jet talaga yung unang nakamit sa kanya, pero we've known each other virtually kasi nakikipag-transact ako sa kanya buying makeup products because she used to be a makeup artist. And bukod sa pagiging makeup artist, napakarami niyang racket. And dito nga magsisimula yung kwento natin about Ate Luisa. So, kamusta ka naman, Ate Luisa? My sister from another mother. Magkamukha kami, guys. Yeah. Diba? Okay naman, everything is good. It's maganda. Mga pangyayari sa buhay. 2016, no, bumibili ako ng makeup sa kanya kasi that was the time na very active ako may makeup gigs. And then, nagulat ako na nakilala niya si Jet personally sa Spicy Fingers dahil tumutugtog si Jet doon. And doon nagsimula yung kwento nating dalawa. Tama. So, anong taon ka nag-stop anong taon ka nag-start ng pagpasok sa makeup industry? Nag-start ako, I think it's 2014. Yun yung talagang nag-full-blown na ako. Tapos siguro mga 1 year lang. Tapos a year after, I started selling na kasi mas gusto ko siyang ganun. Mas masaya sa bahay lang. Ang daming mga makeup products niya nun. Grabe, mga high-end siya talaga takbuhan. Apart from beauty talk natin about Ate Luisa, kaya siya nandito sa video natin ngayon, very timely for our Mother's Day celebration. I want you guys to be inspired as much as I did kasi dun sa span na ilang taon kaming hindi nagkita. I mean, we are casually talking, ganyan, pero little did we know, meron na pala siyang pinagdadaanan sa buhay niya na I think maraming makaka-relate sa inyo and may inspire. So, yun, bukod sa napakagandang Ate Luisa, ano ang iyong kwento talaga? Kasi yung mga ngiti na yan, alam ko na, maraming meaning yung ngiti na yan. Oo, marami. So, ang nangyari kasi nito, since of my age, kasi my father is American. So, I grew up without a father. So, paglaki ko, parang may kulang eh. Merong emptiness doon na, although nandyan yung mommy ko, she gave me everything that I need, food, clothing, and shelter. Wala akong mahingi na saan siya nagkulang. Pero meron pa ring emptiness doon eh. So, nung one time nasa Amerika ako, wala lang, parang ano lang. So bumili ako ng DNA kit. Dun sa DNA kit na yon, wala lang. Parang siguro lang mahanap ko lang kung saan galing, anong bloodline ko. So, eventually, bumili ako noon. So, nakita ko siya after 6 months, yung result. So, ang father ko, yung DNA niya, galing kami sa Scotland, England, tsaka Dutch. May mga blood ako noon. But 40% na nagulat ako dun sa DNA na yon is coming from the Philippines and it's coming from Samar. Yung galing ng DNA technology, nakita nila talaga. So, kung galing naman. So, yun. So, from there on, nakita ko na meron ako na-meet na 3rd, 4th, 5th, 6th cousins. So, okay lang yun. Malayo na siya, kumbaga.
But there is one time, sobrang close ko, first cousin ko, this girl na nag-match sa akin. So eventually, to make the long story short, yung mother niya is second or third cousin ng mother ko. Oh. Ang galing niya. So sabi ko, wow, naging nag-connect kami. This woman, I will not mention her name, pero yung husband niya is an American. He's a Mormon. Sa mga Mormon, medyo very close sila sa family. So ang ginawa niya, tinulungan niya ako. Kasi na-mention ko sa kanya na I'm looking for my father. I know na mahirap kasi una, wala na akong names, wala na akong pagbabasihan kung saan nagsimula. So, for a while, nawalan talaga ako ng pag-asa. Kasi paano ako mag-start? Paano mo hahanapin? Wala kang name, wala kang alam kung nasan siya or saan siya. Nag-start sa simpleng DNA kit, did you bother to ask your mom or why were you so interested in knowing your father? Ganyan. Kasi growing up na without a father, ang hirap. Siyempre, bakit yung ibang kalaro ko may father figure sila, ba't ako wala? So, I did ask her, pero tsaka marami dati. Alam mo na hindi Pinoy ang iyong tatay. Ganon. Oo nga, ganon. So, marami. So, I try to ask her, pero every time I ask her, she always just ignores me or marami siyang, she has her own personal reason na ayaw niya nang sabihin sa akin. So, okay na lang yun. So, sabi ko, wala naman na sa akin yun eh. I grew up like 50 years old na wala na. Kasi sabi ko, kung if ever buhay pa yung tatay ko, it might be too late na unless he's still alive until 100 years old or 90 years old by this time. So, I did ask her. So, wala siyang sinabi. She took her in her grave. So, wala na. Ako gusto ko lang siya makita kung anong itsura niya. Yung curiosity ko ba? So, doon nagsimula yun. Diyan yun eh. Usually nag-i-start. Pag able ka na, lalo na curious ka, doon ka gagawa at gagawa talaga ng paraan. Tsaka gusto ko rin na-introduce sa family ko, sa mga anak ko, kung saan sila galing. It's part of me. Na gusto ko rin ipaano sa apo ko, sa mga magiging apo ko pa. So, yun lang naman yung intention ko. But, yun nga, sa simplong intention ko, ang laki ng blessing na bumalik. Oh, by the way, Ate Luisa, single parent siya. Ilan ang kids ni ate? Hindi na siya kids. Mga dalaga binata na. Ang gugwapo. Laki na sila. Ang ganda, ang gaganda, ang gugwapo, ang ganda ng boses. Ilan sila ate? Marami sila. Ayun. So, okay naman sila. So, yun, technically, yun ang gusto kong i-ano. Kasi, ito nga, Mother's Day to, na gusto ko rin na ibigay yon sa kanila as a mom. Na, makita mo, mat-trace back mo lang ba kung saan yung pinanggalingan nyo, yung roots nyo, yung family tree. Oh, yun yung gusto ko talagang anuhin. So, eventually, nag-research kami. It takes years, ha? Hindi lang siya one time, big time. Oo. Ang tagal pa niyang nag-progress kasi, yun. Yung ganong proseso, hindi ba yun confidential? Like, di ba? Yung pinagdaanan na yun ng proseso. Kasi ano yan eh, inaalam mo yung mga buhay-buhay ng ibang tao. Oo, kasi diba? Hindi rin basta-basta yung mga tao na nagbibigay ng information nila online. Ang maganda lang kasi, ginawa ko tong DNA sa Amerika. So sa Amerika kasi meron silang database. So, ang daling mag-trace mula doon from your DNA. It's the new technology. Also, dumating ba ang hinahanap mo? Well, eventually, this guy, Jason, he's American. So, he really found a way na mahanap niya. And then, eventually, nahanap namin yung father ko. Yes! I'm so happy. Talagang, nung nalaman ko, nung minessage na ako, napatalon ako sa kama. Kasi, nung makika, 50 years of my life, I've been looking. I just wanted to see him. How he look like, hindi mo alam kung anong pangalan, itsura, last even name. the nationality. Alam mo lang. Alam ko American siya, but there's no really Americans, right? Diba? So, diba, parang talagang nag-start siya from zero talaga. Parang kang nangangapa sa kasi lagi ako nanonood dati ng mga, actually nanonood ako, pwede ko i-mention yun kay Jessica Soho, ang dami, nahahanap nila, tapos meron pang
Filipino din na hinanap niya rin yung parents niya dito. Pumunta pa siya ng Cebu, inikot niya halos yung buong Philippines para lang hanapin. Eventually, lahat sila, meron silang happy ending actually. Nahanap nila kung ano yung hinahanap nila through DNA's here. So sabi ko, kailan kaya darating yung time ko? Na actually ako nawalan ako ng pag-asa kasi wala na akong pictures, wala akong pagbabasihan, kasi tinago lahat sa akin. Kasi hindi mo rin naman masisi yung mami ko na tinago niya kasi baka mawala ako sa kanya. So nag-iisa lang daw akong anak niya. Hindi natin alam kung ano yung reasons may talaga reason nila. siya. So sobrang pagmamahal lang ng isang ina. So nahanap ko yung tatay ko. So ang ano lang doon, hindi ko na siya inabot. Kasi he was 72, nagkaroon siya ng sakit sa tummy. So he died at 71 years old. This is around what year? I think it was 2018 nung namatay siya. But I found out I have 2 sisters and 1 brother. Wow. Pero yung brother ko, unfortunately, hindi ko na rin siya inabot. So, he passed away already. But I still, know na meron pala akong kapatid. Tapos meron akong 2 kapatid na nasa Amerika. They're from Georgia. So yung kapatid na lalaki is Pinoy din. Yeah, full ko siya. Full brother ko siya. Full, same mother and same father kami. Wow. Tapos yung father ko, since bumalik na siya ng Amerika, he used to work sa Navy. Growing up, hindi mo nakilala yung, wala kang alam na kapatid mo yun. Grabe nga. So sabi ko, sobrang overwhelming yung mga information na nalaman ko, na hindi ko maramdaman kung masaya ba ako or malungkot. Pero in general, it made me a whole person. Na alam ko na ngayon na meron pa pala akong mga kamag-anak. So may kapatid ako. So the 2 sisters in America, mas matanda sa'yo? Hindi, mas matanda ako sa kanila. Mga baby sisters. Nauna kasi ako. Yung daddy ko nung time na yon, nalaman ko na lang din ito lately. So, yung daddy ko nandito siya ng 1968-69. So, nandito siya. So, pinanganak ako the year after. Tapos, mga 8 months after, bumalik na, or 6 months before, bumalik na sa Amerika yung father ko. Oh, grabe. Were you able to talk to your sister? Yes, she actually came here and we spent time together. Paano mo inumpisahan yun na, ayan na, meron ka na, di ba? Parang may evidence ka na ito yung tatay mo, meron kang mga kapatid. Paano ka nakipag-connect sa kanila? Actually, yun nga, yung may tumulong nga sa akin si Jason. He's American, so tinulungan niya ako mag-connect sa kanila. Kasi sobrang 99.9% yung DNA namin. Talaga mag-siblings kami. Sobrang magkamukha kami. Lahat lang, Oo, sobrang nag-match kami. Sobrang nakakatawa. Paano kayo nag-usap? Actually, started sa Zoom call. Kinabahan ka? Iyak lang ako na iyak. Wala akong masabi. Wala akong kababalik ko lang dito galing States, 11 days pa lang. So sabi ko, bakit ngayon lang? Nung nasa Amerika ako, sana nagkita na tayo para, alam mo yun, kasi ever since na lumaki ako, nag-teenager ako, I always wanted to have a sisters. Kasi na-feeling ko ako lang mag-isa sa buhay. Sabi ko, wala ba ako? Wala. Talaga, sabi ko, gusto ko ng kapatid. So, eventually, meron pala akong kapatid. Sobrang saya-saya ko. Actually, kaya naging family din kami somehow nila Ate Luisa kasi yun nga, 'di ba? Siya looking for sister ganyan. Tapos kami ni Jet. Actually, si Jet, 'di ba? So din niya yung mga ate-ate. Tapos sa inyo ako nagki-Christmas, 'di ba? Ako wala rin naman akong kapatid na babae, ganyan. Mahilig pa sa makeup, di nagkasundo na talaga kami. So, doon siya nagsimula. Nung nakita ko sila, 2 weeks after na nag-uusap kami sa Messenger, she decided to come over. Kasi we have to find our brother. So, yun nga. Nung pumunta siya dito, inanap namin yung brother ko. Unfortunately, he passed away. Ano naman reaksyon nila nung una? Wala lang. Sobrang iyak na lang. Nagulat? Nagulat din sila. Actually, hindi rin nila alam. Hindi nagad. Na meron silang kapatid ditong lalaki. Eventually, hindi rin sinabi sa kanila nung daddy namin. Siguro, gusto na lang niya mag-move on sa buhay niya.
But nung siya, nagtanong na dun sa uncle niya na, hey, I need to find out. Do I have a brother? So sabi nung uncle na, since you already asked, I'm gonna tell you, yes, you have a brother. But I'm not sure I have a brother, but I know I have a sister. So eventually, pinag-connect namin yung puzzle, so nag-match lahat. So, yun, nahanap namin yung brother ko, tapos kaming mag-half-sisters. How's the first meeting? Yung personal na kayo nagkita? Iba pag... Nung personal meeting, wala eh. Wala yung awkward na, she's total stranger to me. I don't know her. I mean, she could be crazy woman, or I don't know her, but I never felt that way. I felt like there is a sincerity of the bond. The bond talaga, hindi mo siya mapapagkaila. Pagyakap namin, pag sa isang-isa, yun na yun eh. Yun. Yes. Yung nukso ng dugo. Sabi ko nga, what's that? It's a jumping blood. A jumping blood. Yung pala yung alam mo talaga yung nukso ng dugo. Kasi, ang dami nagsabi na walang nakakaalam. Even just that, are you sisters? Even nga yung ex-husband ko, sinabi nga niya, you know what? This is what I noticed. Pareho kayong dalawa maglakad. Ha? Sobrang match talaga kami. Pareho kami matulog. Sobrang jolly namin, personality namin. Talagang, wala. Yun talaga siya. At kapatid ko talaga siya. At ang maganda doon, open siya and they are very accommodating. Yes, ang maganda sa kanila, talagang tinanggap nila ako na meron siyang older sister. She flew all the way from North Carolina just to be with me. Pumunta siya dito, spend time with me. Ilang taon ang agwat niyo, ate? She's 47 now. Grabe, imagine mo, no? Almost half of your life. Kaya yung gusto ko sana sabihin sa mga viewers, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ako nawalan eh. Nasabi ko, paano ko hahanapin to? Saan ako magsisimula? Ang hinanap ko lang naman doon, gusto ko lang siyang makita kung meron, nandyan siya, salamat. Kung wala rin naman, salamat na lang din. Pero yung binigay sa akin, sobra-sobra. Ngayon, marami pa pala akong family na nasa Amerika. Lahat ng siblings ng father ko, buhay pa. 2 brothers at 2 sisters. Lahat sila buhay pa. Auntie and uncle. Buhay pa sila lahat. Yung father ko lang yung nauna. So, inaantay na nila ako. Wow! So, excited na sila lahat na pumunta ako doon. Hindi lang ako makaalis ngayon. Na-imagine mo ba? Na, di ba? Hindi ko ma-imagine. Lagpas ka na sa kalahati ng life mo. Oo, nahanap ko ito pa pala sila. Yung pagkatao ko. Ito yung pinanggalingan ko. Ito pala yung nangyari. Meron pa ako mga kapatid. Meron pa pala. Kung kaya sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Maghanap kayo. Kasi, di ba, example na lang yung nangyari sa akin. Nahanap ko pa rin sila. Through the DNA. If there's a will, there's a way. Correct. If it's meant to be, it's meant to be. Mahahanap mo na, sabi ko, naiiyak na lang ako, bakit lagi silang may happy ending? Nahanap nila yung family nila, ikot pa sila na ikot, samantalang sila may pictures, may name, may everything. Ako, wala. Wala. Talagang nag-start ako ng zero. Sabi ko, paano to? Saan ako magsimula? But thank you, meron tayong DNA ngayon. Alam ko din kung anong meron ka, ate. Perseverance. Correct. And yung love talaga niya nandoon na parang kahit wala siyang panghawakan, bahala na, gagawin at gagawin niya. Tsaka yun nga, pag mabuti kang tao, doon ako naniniwala na i-bless ka or may mga darating sa'yo. Sobrang overwhelming. Kaya yun, huwag kayo mawala ng pag-asa. Can you imagine, ako nga sabi ko, no way. No way na mahanap ko pa. So, anong klaseng, naman to? Parang anong klaseng, hindi siya accomplishment parang satisfaction. Anong klaseng satisfaction yung binigay niya sa'yo? It completes me. Kasi maraming questions sa buhay ko. Maraming why, what if, what's that. Pero now, I know. So, it makes me happy and it makes me complete. And it makes me who I am today.
So, bilang nanay, Ate Luisa, syempre, ikaw may sarili ka ding pamilya, may mga anak ka na malalaki na din, di ba? O sa tingin mo, itong completeness na nararamdaman mo ngayon, being a mother, paano yan mas makakatulong sa mga anak mo? Kasi, di ba, malalaki na din malalaki na sila. So ngayon, itong experience na nangyari sa akin na to, it makes me a better person. So I have a better communication with my kids. If I have love, I can give love more to my children. Kasi, na-experience ko yung kulang sa akin. So ngayon, na kulang siya, na ibibigay ko sa kanila ngayon, yung love and care ko sa kanila na mas buong-buo ko na nabibigay sa kanila, kumpara dati na parang hindi ko maintindihan kung ano yung kulang sa akin. So ngayon, mas naintindihan ko na siya na meron ang mga magulang magtitiis para sa mga anak. So ngayon, mas na-express ko na sa kanila. Mas nabibigay ko na yung answer na gusto nila, yung love ko sa kanila. Yung connection ko sa kanila. Mas deep na yung ano ka na sa kanila. So, naiintindihan nila ngayon. Grabe. So, kailan ang pag-meet nyo ng mga uncle and auntie? So, siguro the next 2 to 3 months, lilipad na naman ako sa Amerika para makasama ko sila. So para makita rin ng mga anak ko sila. Sila nga nung nandito yung kapatid ko, her name is April. So nakita niya kung paano ko binand yung mga anak ko. So sabi niya, you really have a good family and you raise your kids. Wow, nakakatuwa. Very inspiring yung kwento ni Ate Luisa kasi alam mo yun, parang sa atin di rin nalalayo eh. Parang yung lesson nung story ni Ate Luisa na hindi porke wala kang pinanghahawakan eh, hindi mo na kayang mag-start. Diba? Perseverance at saka kung ano lang talaga yung nasa isip mo. Walang picture, walang pangalan, wala kahit ano. Pero natuntun ko lahat ng family ko, mga kapatid ko. It completes you. So now you have a peaceful life. Masarap kang magma-Mother's Day ngayon. Oo, masayang-masaya. Sobrang masayang magma-Mother's Day. Kompleto yung mga pamilya ko. Alam ko, nandiyan yung mga kapatid ko. Okay, last question ko na for sure kasi meron dyan mga mga nabubuhayan na ng loob. Kasi mga same situation just like Ate Luisa na syempre no, ang daming mga sagabal, yung financial needs nila, yung capacity nila, katulad niyan, foreigner ang half, 'di ba? Half foreigner, sa ang lupalop ng mundo nila hahagilapin 'yon. Anong mga words of encouragement mo sila pwedeng umpisahan? Kailangan magkaroon sila ng hope talaga. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Kung ako nga nawalan, pero dahil sa dedication ko na gusto kong malaman at gusto kong makita ng mga anak ko kung saan sila nanggaling. Siyempre, yung history nila na lolo nila, talagang gumawa ako ng paraan. Yun nga lang, kasi mas madali pag nasa Amerika ka kasi yung technology nila doon, meron. Yun. Pero huwag kayo mawalan ng pag-asa. Kung ano man yung hinahanap nyo, ako nga, nahanap ko from start, wala. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Do it. Do it. That's all I can say. Do it. You will be surprised. Jason yung pangalan nung yes. And this Jason, stranger din yan kay Ate Luisa. Stranger din siya. Oo, but he helped her as in, 'di ba? Kasi nandito ako sa Philippines, nasa Amerika siya. So meron mas madali siya yung ma-access yung database and everything like that. Yeah. Meron pa rin talagang mga taong willing tumulong. Kahit walang kapalit, kahit hindi kayo kilala, hindi kayo kamag-anak, hindi kayo kaibigan, total stranger, basta maganda yung hangarin nyo. Tutulungan at tutulungan kayo. So yun lang, yung word of encouragement, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pag feeling nyo na it will help you and encourage you, do it. Huwag nyo nang pagpalian, do it before it's too late. Sabi nga nila, no, it's never too early and never too late. It's always the perfect timing. Tama. So, maraming salamat, Ate Luisa. Salamat din.
nagpapaunlak sa aking video. Grabe, dati gumagawa lang kami ni Ate Luisa ng mga makeup tutorials. Ngayon, ini-interview ko na ang kanyang successful story. Grabe, nakaka-inspire yung mga ganitong story, guys. So, I hope to meet other people as well who has inspiring stories. Kasi sa akin talagang dami ko ding napupulot na aral. So, thank you so much, Ate Luisa. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Saan kanila pwedeng kontakin? Kung gusto nilang kumuha ng mga makeup, airbrush. Oo. So, as of now, meron akong pinopromote. I'm carrying Tem2 brands. Yung airbrush. Mostly, yun yung pinupush ko dito. Kung gusto nyo mag-enroll, I'm doing one-on-one class. So, just look for, Look Cosmetics sa Instagram. Ayan. Ilalagay namin yung link dito. Yes. Of course, I would like to thank my sponsors, our own coffee shop. Yes. Dito kami sa Plant Fairy, guys, located here in North Fairview, Commonwealth, Quezon City. Yan, pwede kayo mag-drop by dito. You can do just like what we did. Yan, mga kwentuhan. You can also do your work here. You can study here. Kasi super inviting and very relaxing. Ang sarap lang tumambay dito, di ba? Correct. So, yan. Drop by na lang kayo dito. Plant Fairy, Manila. We serve food, coffee, and everything. So, thank you so much, guys, for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Mag-comment din kayo sa baba kung meron kayong mga napulot na aral or if you want to share anything na inspiring stories. So, yun. Hope to see you again on our next video. Thank you so much for watching, Ate Luisa. Thank you rin. Bye!